I want orange juice. Sige po, ma'am. Mabel, natigilan sa paglalakad ang dalaga na makapasok sa kusina at napatingin sa kanyang lola Lydia. Tinignan nito ang hawak niyang baso. Akin na nga yan? Kinuha nito ang hawak niya. Indang, bakit hindi ka pa pumapasok sa eskwela? Unang araw mo sa kolehiyo, baka mahuli ka. Ngumiti si Mabel sa matanda bago muling marahang kinuha ang kamay nito. Indang, maaga pa naman, hayaan niyo na muna akong tumulong sa inyo dito. At isa pa, lumapit siya dito para bumulong. Maraming inuutos sila, Ma'am Verna. Kahit na, ako nang bahala riyan. Muling pinawi nito ang hawak niya. Hindi ka pwedeng mahuli sa klase. Unang araw mo ngayon, kailangan naroon ka na agad. Opo, Indang. Nakangiti at napipilitan na tugon ni Mabel. Nang lumabas ng kusina ay naabutan niya sa marangyang dining area ang buong pamilya ng Villacorta. Napangiti ang dalaga. Simula sa may bahay na si Verna, ang asawa nitong si Ramil na may nagmamay-ari ng halos negosyo sa kanilang bayan, huminto ang mga mata niya sa nag-iisang anak na mag-asawang Villacorta. Sila Arnie na tila isang prinsesa kung paano mamuhay. Lahat ng luho at gusto nito ay walang hirap na nakukuha. Lihim na napabuntong hininga si Mabel. Nasaan ang pinakukuha kong juice? Nagising lang siya sa boses ng dalagang amo. Nakatikwas ang isang kilay nito habang nakatitig sa kanya. Akma pa lang siyang sasagot na sumingit ang ina nito. Kapag nabulunan ng unikaihan namin, ikaw ang sisisihin ko. Heto na po, ma'am. Napalinga sila sa lola niyang lumapit at naglagay ng baso ng juice sa ibabaw ng mahabang mesa. Pasensya na po kayo at natagalan. At saka, kailangan na rin po kasi pumasok ni Mabel sa eskwela. Alangan pang paliwanag ng matanda. Pumasok sa eskwela? Ulit nang biglang tumaas ang kilay na babaeng amo. Yes, Mommy. Hindi ba namagit sa inyo ni Daddy? Seryosong tanong nila Arnie na kamukha ng ina ay tikwas sa tikwas ang isang kilay. Napatingin naman ang lahat sa padre de pamilya ng Villacorta. Ang alin? Tanong ni Verna. Pina-enroll ni Dad si Mabel sa parehong university kung saan ako mag-aaral. Bumaling ito sa asawa. Totoo ba yun, Ramil? Alam mo ba kung gaano kamalang tuition fee doon? Natigilan ito nang ibaba ni Ramil ang hawak na korbyetos. Sinulya pa naman ng dalaga ang among lalaki. Nagtaas ito ng muka at sinalubong ang tingin ni Verna. Matagal na akong tumutulong sa pag-aaral ng mga anak ng mga kasambahay natin. Inirapan ni Verna si Mabel. Kahit na. Pwede naman siya diyan sa mga cheap na university. Bakit sa Solstice University pa? Nilingan nito ang anak bago hinaplos ang maalon-alon na buhok. Bakit kasama pa ng prinsesa natin? Naglungkot-lungkutan naman ng anyo sila Arnie. Tama ka, Mommy. Paano kung bigyan niya ako ng kahihiyan sa university? Mawalang galang na po. Singit na Lydia nang hawakan ng apo. Naaawang sinulya pa ni Mabel ang kanyang lola. Wala naman pong gagawing ganyan ng apo ko. Binalingan agad ito ni Verna. Sinabi ko ba na sumali ka sa usapan ng mga amo mo? Tama na yan, Verna. Seryosong awat ni Ramil na tumayo mula sa silya. Inirapan muna ng among babae ang matandang kasambahay at tinignan ang nagpatuloy sa pagsasalita ng asawa. Mauhuli na ang mga bata sa klase nila. Hayaan nyo na silang pumasok. La Arnie, tawag nito sa anak na maarting tumayo at sinukbit ang mamahaling bag. Yes, Dad? Isabay mo si Mabel sa pagpasok. Ano? Dad? Gulat namang napatingin si Mabel sa amo. Sir, wag na po.
Ngumiti siya dito nang tignan siya. Malapit lang naman po ang university dito. Sasakay na lang po ako ng jeep. Malaki ang kotse nila Arnie. Sayang ang gasolina niya kung mag-isa siyang papasok. Kaya kunin mo na ang gamit mo at sumabay ka sa kanya. Sige na. Nang tumalikod ito ay napapadyak sila Arnie sa inis. Daddy! Tawag pa ng dalaga pero nagpatuloy sa paglakad ang amo nito. Lihim naman siyang napahinga. Kunin mo na ang gamit mo. Mahinang utos ng kanyang lola. Nang kunin niya ang bag ay naabutan pa niya ang among lalaki sa hallway na malaking bahay. Sir, tawag niya dito. Seryosong humarap si Ramil sa dalagang kasambahay. Ayos lang po ako sa malapit na university dyan. Pwede pa naman po ako lumipat. Mabel, napag-usapan na natin to, hindi pa? At ano bang ayaw mo sa Solstice University? Magaan itong dugtong. Wala naman po, sir. Ang kaso, natigilan si Mabel nang hawakan siya sa isang balikat ng amo. Matalino ka, Mabel. Nararapat na mag-aral ka sa isang magandang eskwelahan para mas lalo kang maging mahusay. At huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Sir, pwede po magtanong? Hindi na niya napigilan ang sarili habang nag-iipon ang mga luha. Ano yun? Bakit po mabuti ang pakikitungo niyo sa akin? Maliit ang naging ngiti ni Ramil. Kailangan ba may dahilan para maging mabuti? Pamilya na ang turing ko sa iyo. Sa inyo ng Lola Lydia mo. Patuloy nito, gumuhit na rin ang ngiti sa labi ng dalaga at pigil ang pagiging emosyonal. Maraming salamat po, sir. Pangako, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Nakangiting tumango si Ramil bago hinawakan ang ibabaw ng ulo niya at nagpaalam. Naiwang nakangiti si Mabel. Pamilya? Napalingon siya sa boses na iyon. Naroon sila Arnie, nakahalukip-kip at nakataas ang sulok ng lapi. Sa anyo ay tila narinig ang pag-uusap nila ng amo at halatang hindi nito yun nagustuhan. Seryoso nitong sinalubong ang mata niya. Ikaw? Kabilang sa pamilya namin? Ulit nito. La Arnie. Ma'am, La Arnie. Inis sa pagtatama ng anak ng amo. Pasensya na po, Ma'am La Arnie. Ulit naman niya. Lumapit ito sa kanya habang hindi kumukurap ang matatalim na mga mata. Walang Villacorta ang natutulog sa masikip at mabahong maid's room. Matigas na napalunok si Mabel. Wala kaming pamilya na kumakain sa dirty kitchen at nakasuot ng maid's uniform katulad niyong maglola. Hininga na lang ng dalaga ang emosyon sa dibdib. Mahuhuli na po tayo pareho. Akmas siyang hahakbang nang pigilan siya nito sa braso. Pabalya siya nitong binalik sa kinatatiyuan. Layuan mo ang daddy ko. Huwag ka magpaawa sa kanya. Kung matalino ka, hindi nun magbabago na apo ka ng isang katulong at iniwan ang nanay mo. Huwag mong idadamay ang nanay ko. At bakit hindi? Mangiyak-ngiyak sa galit na tinitigan ni Mabel ang mga mata nila Arnie. Pareho lang kayo ng nanay mo. Magaling magpaawa sa amo. Nang bitawan siya nito ay halos mawalan siya ng balanse. Pinapalaan kita. Kapag gumawa ka ng kahihiyan sa university, lagot ka sa akin. Banta pa nito. Napakunot noo siya nang hubarin ng amo ang bag. Nagulat pa siya nang ibato nito yon sa kanya. Dalhin mo yan. Nang dumating ang kotse, ay binangga pa siya nito sa balikat bago sumakay doon. Mabel, hindi ka ba sasabay? Tanong ng driver. Kailan pa sumabay sa kotse ng amo ang anak ng katulong? Sagot naman agad nila Arnie. Nagkatitigan silang dalawa. Let's go, Manong. Ani nito pagkatapos ay ngumiti sa kanya at kumaway. Good job, Mabel!
Napangiti ang dalaga habang nakatayo. Rinig niya ang palakpakan ng mga kaklase sa loob ng lecture room. Totoo nga ang balitang matalino kang estudyante. Patuloy na puri ng kanilang propesor. Salamat po, Prof. Umikot naman ang mga mata nila Arnie na nakaupo sa likod lang na silya ni Mabel. Bukod sa balitang matalino siya, Prof, alam niyo rin ba na katulad niyang katulong ang lola niya sa bahay namin at iniwan naman siya ng nanay niya? Nakangiting singit ito. Natigilan si Mabel. Umugong naman ang mga bulungan ng mga kaklase niya at tawanan. Sinipa ng mahina ng anak ng amo ang silya niya, kaya niya ito nilingon. Oh, bakit parang galit ka? Totoo naman yon, di ba? Nangaasar na saad pa nito. Paano siya nakapasok at nakapagbayad ng tuition fee natin kung kasambahay niyo lang siya? Singit ng nakangiting kaibigan nila Arnie na katabi nito sa silya. Mabuti kasi ang puso ni Dad. Naawa sa kanilang maglola, kaya sinagot na niya ang lahat ng gastusin ni Mabel. Tila nabilib ang lahat kila Arnie dahil sa sinabi nito. Hindi ba? Tama naman ang sinabi ko, di ba? Muchacha? Ngumisi pa ito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago isa-isang tinignan ang mga kaklase. Totoo ang sinabi ni Ma'am Arnie. Kumpirma niya. Mayabang naman itong ngumiti. Matagal nang kasambahay ang lola ko sa kanila. Pinag-aaral din ako ni Sir Ramil. Inihinto ni Mabel ang atensyon sa anak ng amo. Kaya nga, ginagalingan ko. Para naman hindi masayang ang pagkakataon na ibinigay ng daddy niya. Napaseryoso naman ito bago tumikwas ang isang kilay. Malaki ang tiwala ni Sir Ramil sa akin. Ang sabi niya pa, matalino ako. Ikaw ba, Ma'am Arnie? Malakas na sinipa nito ang silya niya at tumayo. Anong gusto mong sabihin, ha? Nilapitan siya nito pero agad na humarang ang kanilang propesor. Tama na yan. Hindi na kayo mga high school para mag-away. Ito ang unang taon nyo sa kolehiyo. Sambit ng guro. Prof, Miss Villacorta, bumalik ka sa silya mo. Putol nito kay Arnie. Nang matapos ang maghapong klase, ay diretso sa bahay ng mga amo si Mabel. Ma'am Verna, sinalubong siya ng galit na ginang. Natuod siya nang sabuyin nito na malamig na juice na hawak nito sa baso. Nakaawang ang labi ni Mabel nang tignan ang nabasang suot ng uniforme bago ito marahang tinignan. Totoo ba ang sinabi ng anak ko? Pinahiya mo siya sa klase? Sunod nitong tanong. Ano? Gamit ang hintuturo ay itinulak pa nito ang kanyang ulo. Kahit matalino ka, hindi ka pa rin makakapantay kay Arnie sa yaman at estado niya sa buhay. Magiging tagasilbi ka lang din habang buhay katulad ng lola mo. Nagtitimping pinagmasdan niya ang among babae. Kaya ikaw, hinila nito ang buhok niyang nakapusod. Nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka. Kapag hindi mo tinigilan ang anak ko. Wala po akong ginagawa sa kanya. Naiiyak niyang katwiran. Hila-hila nito ang buhok niya nang ipasok sa loob ng bahay. Nakingiwi siya sa sakit habang hawak ang kamay ni Verna. Mabuti naman, naabutan ko ang eksenang ito. Natigilan lang ang babaeng amo nang dumating ang anak nito. Napatingin si Mabel kay Arnie. Hindi matatawaran ang ngiti nito nang nakadekwatrong umupo sa silya. Pinahiya niya ako sa buong klase, Mommy. Tingin niya, dahil may laman ng ulo niya, lamang na siya sa akin. Matalim ang itinitig ni Verna sa dalagang kasambahay. Ginawa mo talaga yun sa anak ko? Marami kayong pagkakaiba nila Arnie. Kahit na pareho kayo na sahig na inaapakan, huwag mong isipin magkatulad kayo. Mariin na hinawakan nito ng isang kamay ang magkabila ang pisngi ni Mabel at hinarap. Bukod sa mayaman ng anak ko, at ikaw, taga-kudkod lang ng banyo.
May nanay at tatay siya, habang ikaw, wala. Dagdag nito bago siya itinulak. May luha siyang napaupo sa sahig. Hinihingal naman na hinawi ni Verna ang buhok bago sinulyapan ng anak. Tulungan mo ko. Tignan natin kung saan aabot ang talino ng muchacha na ito. Sabik na tumayo sila Arnie. Gusto ko yan, Mommy. Itinayo si Mabel ng babaeng amo. Sandali. Saan niyo ba ako dadalhin? Mahigpit siyang hawak ng mag-ina sa magkabila ang braso papunta sa likod bahay. Napaigtad pa siya nang marinig ang tahol ng malalaking asong nakakulong. Pilit niyang inatras ang mga paa. Ano pong gagawin niyo sa akin? Takot niyang tanong habang persa ang hila-hila ng mga amo. Buksan mo, anak! Malakas na utos si Verna. Mamla Arnie! Wag! Naiiyak niyang pakiusap dito, pero nakangiti nitong binuksan ang bakanting kulungan ng aso. Pilit siyang ipinasok sa loob ng mga ito. Agad siyang humawak sa bakal ng kulungan nang isarado iyon ng babaeng amo. Buksan niyo to! Ma'am! Iyak niya habang nabibingi sa tahol ng mga galit na aso. Humalikip-kip ang mag-ina sa harap niya at walang awang pinagmasdan siya. Tignan natin ngayon kung paano ka makakalabas dyan. Nakangising sabi ni Verna. Ang galing natin, Mommy. Nagbaling sila Arnie sa ina bago parehong tuwang-tuwang tumalikod. Napaiyak na tinignan ni Mabel ang mga katabing kulungan ng mga aso. Apo! Agad siyang napatingin sa dumating makalipas ang ilang minuto. Naroon ang nagkukumahog niyang lola. Indang! Halos paus na ang boses niya. Sinong nagkulong sa'yo diyan? Magkaharap sila sa kulungan habang nakahawak siya sa bakal ng kulungan. Umiling lang siya habang umiiyak. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Sandali na lang, apo. Makakalabas ka rin dyan. Naawang sambit nito. Heto na ang susi, Lydia. Isang kasambahay ang nagbigay ng susi dito. At nang magbukas ang kulungan ay agad siyang niyakap ng kanyang lola. Pasensya ka na, apo. May luha siyang humarap dito. Umalis na po tayo dito. Natigilan ang matanda. Sapat na po ang halos buong buhay nating magtatrabaho sa mga Villacorta, Indang. Hindi mo naiintindihan, apo. Ang alin po? Natahimik si Lydia. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Naguluhan naman ang anyo ng dalaga. Nag-aaral ka pa. Nakakahiya naman kay Sir Ramil kung bigla na lang tayong aalis ng walang paalam. Napayuko na lang si Mabel. Katulong ng kanyang lola ang isa pang kasambahay nang dalhin siya sa kanilang silid. Indang, nasaan po si nanay? Natigilan ito sa marahan na pagpupunas ng basang bimpo sa kanyang braso. Pinagkatitigan ito ng dalaga. Bakit po niya tayo basta iniwan dito? Hindi ko alam, pero alam kong babalik siya. Babalikan ka niya. Kaya apo, hinawakan ni Lydia ang pisngi ng maluhaluhang apo. Kaunting tiis lang, babalikan tayo dito ng nanay mo. Tuluyan tumulo ang mga luha niya. Niyakap naman siya ng naiiyak na matanda. Magtiis lang tayo, apo. Susunduin ka ng nanay mo rito. At wala nang makakapanakit sa iyo sa oras na iyon. Patuloy nitong sabi. Maliit siyang tumango. Kahit na napapagod na sa kaasang babalik ang ina na umalis bata pa lamang siya. Alam niyang sa sulok ng puso ay may munti siyang pag-asa na babalik ito. At iaalis siya sa kamay ng mga walang pusong amo. Malalim na ang gabi nang dumating ang lalaking amo sa bahay. Naabutan siya nito na kumakain sa kusina. Sir, agad na napatayo si Mabel habang may laman ang bibig. It's okay. Kumain ka lang. Nakangiting sagot ni Ramil nang lumapit.
Nanatili pa rin siyang nakatayo. Maupo ka na para mapagpatuloy mong pagkain mo. Salamat po, sir. Sandali po, sir. Sinalubong nito ang tingin niya. Kayo po ba? Naghapunan na? Umiling ang nakangiting amo. Sandali lang po. Ipaghahain ko po kayo. Kumain na po kayo, sir. Saan niya nang maipaghain ito? Sige. Salamat, iha. Maupo ka na rin. Sabayan mo na ako. Dugtong pa nito, maingat siyang naupo muli at nagpatuloy sa pagkain. Tahimik silang magkaharap sa kusina. Napatingin si Ramil sa kaharap at katulad ng dati, may tila kung anong pakiramdam sa loob niya sa tuwing nakikita ito. Hanggang sa magtaas ang tingin ang dalaga. Bakit po? Tanong ni Mabel. Wala naman. Nagtuon sandali ang amo sa pagkain. Siya nga pala. Kamusta ka sa university? Kamusta ang buong araw mo? Dugtong pa nito habang nakangiti. Natigilan naman siya ng malinaw na maalala kung paano ipinahiya nila Arnie sa klase at ang pagkulong sa kanya na mag-ina. Napansin naman ni Ramil ang natahimik na dalaga. May hindi ba magandang nangyari? Agad siyang umiling at nag-iwas ang tingin. Wala po. Maayos naman po. Marahan itong napatango. Mabuti naman kung ganon. Alalayan mo na lang sila, Arnie. Sinalubong niya ang mga mata ng amo. Alam ko may mga pagkakataon na hindi kayo nagkakaunawaan. Pero pwede kayo maging magkaibigan. Alam ko rin na may impluwensyahan mo siya maging mabuting bata. Napangiti si Mabel. Nang sandaling yun, sa puso niya ninais siyang magkaroon ng ama na katulad ng amo. Sa lahat ng ari-arian nito at mga negosyo, nanatili ang mga paa nitong nakaapak sa lupa. Busilak ang loob at punong-puno ng pagmamalasakit. Doon niya natanong ang sarili. Darating ba ang panahon na may matatawag din siyang isang ama? Good morning, Mommy! Good morning, my princess! Habang nakatayo di kalayuan sa mesa, pinanood ni Mabel kung paano magbeso sa harap niya ang mag-inang amon ng mag-umaga. Sinulyapan siya ng nakangiting sila Arnie. Kamusta ang banding niyo ng mga aso? Pinili niyang hindi sumagot. Nilingon siya ng babaeng amo. Siguro naman, alam mo na ang lugar mo. Ako ang reyna rito at sila Arnie naman ang nag-iisang prinsesa. Ano naman si Mabel dito, Mommy? Siya ay isang muchacha. Taga-silpe. Magandang umaga. Naputol ang sasabihin nito nang bumaba sa hagdan ng asawa. Honey, Daddy, agad na umabresyete ang mag-ina rito. Nang tignan siya ng lalaking amo ay ngumiti ito. Mabel? Bati nito sa kanya. Ngumiti siya ng natural. Magandang umaga po, sir. Nakita niya ang pag-irap ng asawa at anak ng amo. Wala ba kayong klase ngayon? Tanong nito. Meron po. Natigilan siya sa pagsagot nang mabilis na sumingit sila Arnie. May klase kami, Daddy. Patulan pa ito humarap sa ama para maharangan siya. Daddy, ginagalingan ko sa pag-aaral ha? Talaga la, Arnie? Aasahan ko magiging party ka ng honor roll sa graduation ha? Honor roll? Ulit ito habang naging alangan ang ngiti. Oo, katulad ni Mabel. Nakangiting lumampas ang tingin ni Ramil sa dalaga. Hindi ba't valedictorian siya noong matapos ng high school? Kaya hindi na nakapagtataka kung magtatapos siya sa kolehiyo na may Latin honors. Siguradong patuloy nito. Napayuko naman si Mabel sa hiya. Inis namang umirap ang mag-ina. Padabog na sinakbit nila Arnie ang bag. Papasok na ako. Walang gana nitong saad. Bye, princess! Mag-ingat ka! Maarting pahabol ni Verna sa umalis na anak. Mauna na rin po ako, sir. Magalang na paalam niya sa among lalaki. Okay, iha. Ingat ka.
Nangitian niya ito ay nasulyapan niya ang asawa nitong nakaismid. Yumuko pa rin siya para magpaalam bago lumabas ng bahay. Ibinaling ni Mabel ang tingin sa bintana nang tumigil ang anak ng amo sa ginagawa. Katabi niya ito sa backseat. Hawak nito ang isang salamin habang naglalagay ng lipstick sa labi. "Bakit, Mabel?" Marahan niya itong nilinga. "Gusto mo rin ba ng make-up?" Nakangising tanong nila Arnie. "Hindi po." Tuwid niyang sagot. Nanatili ang ngisi nito. "Huwag ka na magkaila. Alam kong lahat na mayroon ako. Gusto mo rin magkaroon." "Ma'am Arnie, wala po akong interes sa kung anong mayroon ka. Kontento na po ako sa mayroon ako ngayon." "Talaga?" Inilapit nito ang mukha sa kanya. Ang daddy ko." Doon siya natigilan. "Mayroon ka bang tating na ibibigay din ang lahat para sa'yo?" May kung anong bumaon sa lalamunan ni Mabel sa narinig. "Oo nga pala." Tila may naalala pa ito. "Ang nanay mo nga, nagawa kang iwan. Ano pa ang tatay mo?" Tumantak ito na sunod-sunod. Pagkatapos ay binuksan ang pinto nang huminto ang kotse. "Payo lang, Mabel, ha? Mabuti talagang hindi ka interesado sa kung ano ang mayroon ako. Kasi ang inggit, nakakamatay yun. Hintay na lang kita sa entrance." Ngumiti ito bago tuluyang lumabas. Siya naman ay pigil na pigil ang mga luha habang nakabilog ang mga kamao. Sinulyapan niya ang driver na naaawa siyang pinagmamasdan sa rearview mirror. "Salamat po sa paghatid. Mauna na po ako." Tuluyan siyang bumaba ng sasakyan at nang makapasok sa gate ay nakita niyang nag-aabang sila Arnie sa isang sulok kasama ang mga kaibigan nito. Pinagkatitigan niya ang labi ng amo may ngisi. Ganoon na rin ang mga kaibigan nito. Umiwas na lang siya ng tingin at ipinagpatuloy ang paglalakad. Nang mapatapat sa grupo ng anak ng amo ay napako ang kanyang mga paa. "Oops! Sorry! Hindi ko sinasadya." Nangaasar na saan nito. Napapikit si Mabel na maramdaman ang mga basura sa katawan niya. Sa pagbukas sa mga mata ay nakita niya ang ilang mga estudyanteng nakangiting pinanonood siya. Lakas loob pa ring humarap sila Arnie sa kanya habang nakahalukip-kip. "Tingin ko, kailangan mong bumalik sa bahay para makapagpalit. Iyon lang naman ay kung gusto mong hindi mga may basura rito." Tudyo pa nito. "Hindi pwede. May performance task tayo. Gusto mo bang sumakit ang tiyan namin?" Inis sa tanong nila Arnie. Mabilis sa hinablot nito ang braso niya at muling inilabas ng gate. "Hindi ba? Sinabi ko na sa iyo. Huwag mo kong ipapahiya. Umuwi ka na." Nalalaki mga matang utos ang dalagang amo. Habang pinagmamasdan ito, naalala niya ang kanyang lola at ang ama nila Arnie. Kaya nagtitimpi siyang huminga at bumaling sa kalsada. "Bagay ka talaga sa basurahan, Mabel." Narinig pa niyang wika nito bago umalis. "Ano pang nangyari sa iyo?" Punas-punas si Lydia ang katawan ng apo. "Huwag mong sabihin, si Ma'am Arnie na naman ang may gawa nito." Nagtagpo ang mga mata nilang maglola. "Indang, babalik pa po ba si nanay?" Sa halip na sumagot, yon ang naging maluha-luha niyang tanong. "Oo naman, apo. Babalik ang nanay mo." "Bakit po ba siya umalis?" Sandaling natigilan ang matanda at naalala ang madalas sa pagtatalo ng anak at ng babaeng amo. Hinawakan siya nito sa kamay. "Malalaman mo rin ang totoo at siguradong gagaan na ang pasan-pasan mo." Dahan-dahan si Lydia sa paglapit sa among si Verna na nasa sala. "Ma'am Verna?" Sadyang hindi sumagot ang ginang at nanatiling nasa hawak na magazine ang mga atensyon. "Ma'am Verna, tungkol po sa mga bata.
Doon lang ito natigilan bago nilinga ang matandang kasambahay. Ngumiti ang nahihiyang si Lydia. May ginawa na naman po kasi si Ma'am Laarnis sa apo ko. Ano gusto mong gawin ko ngayon, Manang? Tumayo ito at inihagis ang magazine sa mesa. Inuutusan mo ba akong makialam sa kanila? Hindi naman po. Baka nakakalimutan mo ang pagkonsinti mo sa anak mong walang hiya. Hindi walang hiyang anak ko. Humakbang si Verna habang nakikita ang pagkabingit ng mga paa na matanda sa baitang. Sa muling paghakbang ng amo ay umatras si Lydia at nawala ng balanse. Tuluyan itong napahiga, nakangiwing hawak ang likod ng bewang. Napangiti naman si Verna. Ang lakas ng loob mong matanda ka? Isang pitik lang naman kita. Indang! Nag-aalalang sambit ni Mabel na makita ito. Natataranta niyang dinaluhong ang kaawa-awang matanda. Ano pong nangyari? Apo, daing nito. Napatingala siya sa among babae at napuno ang lahat ng kinikimkim niya nang makita ang ngiti nito. Wala pa nga akong ginagawa sa matandang yan. Nahulog na. Ano pa kaya kung pagbuhatan ko siya ng kamay? Baliwala nitong wika. Binalingan niya ang kanyang lola. Marahan niya itong binitiwan ng maisandal. Dahan-dahan siyang tumayo habang seryoso ang muka. Ano gagawin mo ngayon? Tanong ni Verna. Itinaas niya ang palad at hindi makapaniwala ang ginang habang sapo ang pisnging sinampal niya. At sino ka para gawin? Punong-puno na ako! Putol ni Mabel dito habang nanginginig ang boses at laman sa sama ng loob. At umaapaw na sa galit sa inyong mag-ina. Mariin niyang dagdag. Isa ka lang muchacha! Otomatiko niyang pinigilan ang braso nito. Bakas naman ang pagkabigla kay Verna. Hinawakan niya iyon na mahigpit bago lumapit sa ginang. Mata sa mata niya itong tinignan. Ubus na ang pasensya ko sa inyong mag-ina. Hindi na ako papayag na pati ang lola kung walang kalaban-laban, hindi niyo palalampasin. Bitawan mo ko! Ah! Napasigaw si Verna ng bitawan at itulak niya. Napaupo ito sa sofa. Wala kang karapatang gawin sa akin to! Manang-mana ka talaga sa nanay mo! Sa pagtayo ng amo ay agad itong sinalubong ni Mabel. Huwag na huwag niyong idadamay ang nanay ko. Hindi ko pa man siya nakikilala. Sigurado akong wala kayo kumpara sa kanya. Hindi makapaniwala ang mukha ng ginang sa tila pagsabog niya na isang bulkan. Malinis lang kayo sa panlabas na anyo. Pero nabubulok ang kalooban niyo. At walang sino mang makapaglilinis niyan. Habang nandito kayo sa mundong ibabaw, mangangamoy bulok ang pagkatao niyo. Tinalikuran niya na ito at inalalayan ang kanyang lola na tumindig. Kahit anong pigil ni Lydia sa apo ay iginiya ito ng dalagang lumabas ng bahay matapos makapag-impake. Apo, maghintay na lang tayo ng kaunti. Indang, wala na tayong hihintayin. Na makalabas ng gate ay naroon si Verna. Hawak ang pisngi at umiiyak. Kasama ang anak nito na sigurado siyang alam na ang ginawa niya. Anong karapatan mong gawin niya sa mami ko? Sumusugod sa kanya ang galit na sila Arnie. Itinabi niya ang kanyang lola sa gilid bago taas ang noong sinalubong ito. Sinulyapan niya ang kamay nitong pasampal na. Agad niya itong pinigilan na magkaharap sila. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya habang gulat ang itsura. Ngumiti siya dito bago'y sinampal. Tigalgal si Verna. Ganoon na rin si Lydia. Marahang hinarap nila Arnie ang mukha sa kanya. Talagang sinampal mo ko? Halos hindi lumabas ang tanong na yun sa bibig nito. Oo. Hindi mo naramdaman? Tanong ni Mabel. Nalukot ang mukha nito sa galit. At nang akma itong bibitaw sa kanya, ay agad niya sinampal ang kabilang pisngi nito.
Napatili si Verna sa mag-asawang sampal na pinakawalan niya sa pisngi ng anak nito na hindi niya binibitawan ng isang braso. Siguro naman ngayon, naramdaman mo na yun. Napaatras na sila Arnie at napaupo. Agad itong nasalo ng ina. My princess! Awang-awa nitong sambit sa anak. Prinsesa? Sarkastikong ulit niya. Galit siyang tiningala ng ginang. Tama. Isang prinsesa sa ilalim ng lupa. At ikaw naman, ang reyna. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, kulang pa ang lahat ng sampal na iyon para bumawi sa lahat ng ginawa niyo mag-ina sa amin. Ngumiti ang dalaga sa mga ito. Kaya huwag kayong umakto na kayo pa ang aping-ape. Mabel! Natigilan siya sa boses na iyon. Ramil! Bulalas na nag-iyak-iyakan na si Verna. Kinakabahan siyang napalinga at naroon ang amo niyang lalaki. Kakababala ng kotse, mabilis itong nilapitan ang mag-ina at inalalayan tumayo. Anong nangyayari dito? Honey, sinaktan kami ng muchacha na iyan. Wala siyang utang na loob. Sumbong ng asawa nito na magtama ang mata nila ng mabuting amo ay tila binuhusan si Mabel ng malamig na tubig. Lumapit ito sa kanya. Sinaktan mo sila? Ito ang bagay sa'yo! Mula sa likuran ay sinugod siya nila Arnie. Hila-hila nito ang buhok niya, katulong ang ina nito. Tama na! Tumigil na kayo! Pilit pumagit na si Ramil sa tatlo. Hingal na hingal sila na mapaglayo ng amo. Paalisin mo na siya rito, Daddy! Malakas na utos nila Arnie sa ama. Nagkatingin na sina Ramil at Mabel. Pigil ang luha ng dalaga na magsalita. Hindi niyo kami kailangang ipagtabuyan. Aalis kami. Hindi ka pwedeng umalis, Mabel. Sabay-sabay silang napalinga sa tinig na iyon. Naroon ang isang babae, magara ang suot. Umuugong sa tenga nila ang tunog na nililikha na suot itong sapin sa paa na may takong. Hindi ikaw ang dapat umalis. Dugtong pa nito at nang hubarin nito ang suot na sunglasses ay naging pamilyar ito sa kanya. Rita? Napatingin si Mabel sa kanyang lola. Ikaw nga! Rita, anak! Dagdag nito bago niyakap ang babae pagkatapos ay humarap sa kanya. Apo, siya ang nanay mo. Nagkatitigan sila mag-ina. Ngumiti ito na magtungo sa kanya. Sinipat-sipat siya ng tingin. Habang maluha-luha. Nandito na ako, anak. Tuluyan tumulo ang nakabiting mga luha niya. Nay, tumango ito at agad siyang niyakap. Ang yakap na iyon ang pumawi sa lahat ng tanong, galit at lungkot sa kanyang puso. Bakit ka pa bumalik dito, Rita? Tanong ni Verna na agad na umabrisyete sa asawa. Magkasabay silang mag-inang nagbaling dito. Kukunin ko lang ang dapat na para sa anak ko. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Naguguluhan tanong niya. Lumipat ang mga mata ni Rita kay Ramil. Hindi mo pwedeng basta paalisin si Mabel sa buhay mo at sa bahay na ito. Naguluhan din ang anyo nito. May karapatan din siya dahil anak mo siya. Tigalgal sila sa narinig na iyon. Hindi totoo yan! Tutol agad ni Verna. Mami, anong sinasabi niya? Tanong nila Arnie sa ina. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Ikaw lang ang anak ni Ramil. Kung hindi kayo naniniwala, payag akong ipa-DNA test si Mabel. Saad ni Rita bago nilingon ang dalaga. Payag ka ba, anak? May mga luha niyang sinulyapan ng amo na sinasabing kanyang ama. Hindi ako papayag. Napatingin sila kay Verna na matigas ang hindi pagsang-ayon.
Honey, hindi ka naman papayag, di ba? Huminga si Ramil ng malalim. Panahon na para masagot ang tanong sa loob ko. Sagot nito nang tignan si Mabel. Panahon na para malaman ko ang totoo. Seryosong dugtong pa nito. Ano? Dad? No, honey. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Tanong ni Ramil. Natigilan naman si Verna. Bakit hindi natin sabay na ipa-DNA test ang dalawang bata? Hamon ni Rita. Kitang-kita nila ang namutlang si Verna. Hindi. Hindi ako papayag. Napalinga si Ramil to. Tulalang tinignan ni Verna ang asawa. Huwag kang pumayag. Ano bang pinag-aalala mo? Takot na sinulya pa ni Verna sila Arnie. Nagulong-gulo din sa naririnig. Anak ko naman sila Arnie. Hindi ba? Of course, Daddy. Sila Arnie ang agad na sumagot bago kumapit sa ama. Sinalubong nito ang mga mata ng ina. Pumayag ka na, Mami. Para mapahiya ang mga katulong na yan. Magkaharap si Rita at Mabel sa sala ng mga Villacorta. Hawak-hawak ng ina ang mga kamay niya. Patawarin mo ko, anak. Pangako, hindi ka na nila masasaktan. Bukod sa nandito na ako, may karapatan ka rin sa bahay na ito. Tatay ko po ba talaga si Sir Ramil? Huminga ng malalim si Rita. Naging una kami magkasintahan ng tatay mo. Naging lihim iyon dahil kasambahay lang nila ako. Hanggang sa ipakilala ng mama niya si Verna. Pinalayas ako at iniwan kita dito sa lola mo para hindi mawala ang karapatan mo sa bahay na ito. Nay, hindi ko po kailangan ng kahit anong yaman. Kayo lang, si Indang at ang malaman na may tatay ako na katulad ni Sir Ramil. Sapat na sa akin iyon. Mula sa hagdan ay napangiti si Ramil habang naririnig ang dalaga at ang ina nito. Mami, bakit pa kanina ka pa naprapraning? At saka, anong ginagawa natin dito sa klinik? Bakit hindi na lang natin hintayin ang DNA results sa bahay? Tumigil ka! Gigil na hinarap ni Verna ang anak na nagulat. Hindi pwedeng maupo na lang tayo at maghintay na lang ng resulta. Dahil malalaman ng daddy mo na hindi kanya talaga tunay na anak. Diretsong sabi nito. Natigilan sila Arnie. Anong sabi mo, Mami? Makinig ka. Hindi pwedeng malaman ng daddy mo na wala kang dugong Villacorta. Umiling ang umiiyak na dalaga. Wala nang oras para magdrama ka. Tulungan mo na lang ako na hindi magbago ang buhay ng muchacha na iyon. Nang tumalikod si Verna, ay nagmamadaling sumunod sila Arnie. Kinakabahan ka ba? Sinulya pa ni Mabel ang inang mahigpit ang hawak sa kamay niya. Naroon sila sa sala at naghihintay sa pagdating ng resulta ng DNA paternity test na ginawa sa kanila. Hawak natin ang katotohanan. Tumango naman siya at sinulya pa ng among lalaki na inukupahan ang silyang kaharap nila. Mabel, sa Diyos ang tawag nito. Lahat ng ama ay hihilingin na magkaroon ng anak na tulad mo. Agad na tumulo ang mga luha niya. Daddy, hindi pa man tapos si Ramil ay agad na tumabi sila Arnie at Verna rito. Excited na ako mapalayas ang mga basurang ito. Sambit ni Verna na dumikwatro pa. Ngumiti lang si Rita. Ayos na ba ang resulta, Mommy? Pasimpleng bulong nila Arnie sa ina. Naayos ko na ang lahat. Siguradong mananatili kang prinsesa sa bahay ni ito. Kumpiyansang ngumisi sila Arnie bago pinagkatitigan si Mabel. Doc, agad na tumayo si Ramil nang dumating ang doktora mula sa DNA Clinic Center. Here's the results, sir. Inabot nito ang isang envelope.
Sinulyapan muna ni Ramil ang mag-inang katabi at ang dating kasintahan kahawak kamay si Mabel. Binuksan niya iyon at natigilan. Tumayo si Verna at sinilip iyon. Nagkatinginan sina Mabel at Rita nang pumalakpak ito. Hindi mo anak ang muchacha na yan! Wala itong pagsidla ng tuwa sa nabasa. Nagkatinginan sila mag-ina. Anong hindi? Tanong ni Rita na magkasunod silang tumindig. Hindi anak ni Daddy si Mabel. Ano bang hindi niyo maintindihan doon? Sinungaling ka talaga, Dita. Itinaas ni Ramil ang kamay. Natahimik naman ang lahat. Ano pang hinihintay mo, honey? Palayasin mo na sila. Utos si Verna sa asawa. Dahan-dahan namang humarap dito si Ramil. Hindi sila aalis sa bahay ko. Ano? Nakita mo naman ang resulta ng DNA, hindi ba? Ngumiti ito bago nilahad ang kamay. Nagtatakang sinundan iyon ng tingin ni Verna at Laarni. Heto po, Mr. Villacorta. Mainabot pang isang envelope ang doktora. Nalaman ko na pumunta kayo sa DNA testing clinic. Saad ni Ramil na ikinatigalgal na mag-ina. Pinagawa niyo ang resulta na iyon. Hindi. Itinaas si Ramil ang isang hawak. At ito ang tunay na resulta. Mahigpit na hinawakan ni Mabel ang kamay ng ina habang punong-puno ng pag-asa. Bumaling sa kanila si Ramil. At hindi ko na kailangang basahin ito. Dahil alam ko sa puso ko na anak kita, Mabel. Naguunahan tumulo ang luha niya. Lumapit sa kanya ang ama at niyakap siya na mahigpit. Noon pa man, ang gaan-gaan na ng puso ko sa iyo, anak. Tay, sa wakas, nagawa niya ng sambitin iyon. Sa lalaki pang pinangarap niya maging ama at doon na puno ang kulang sa puso niya. Sinulyapan ni Ramil ang umiiyak na dating kasintahan at ina na nag-iisang anak. Salamat. Hindi mo ako binigo, Rita. Nakangiti itong tumango. Pasensya na, anak. Pangako, babawi ako sa iyo, ha? Tay, kailanman hindi kayo nagkulang. Hindi! Dahan-dahan silang nagkalas at hinarap ang galit na mag-ina. Honey, sandali lang. Pag-usapan natin to. Kailangan talaga natin mag-usap tungkol sa paghihiwalayan natin. No, Daddy! Hindi kita anak, Laarni. Seryosong sagot ni Ramil. Pinulot ni Mabel ang nasasahig na tunay na resulta ng DNA at nang akmang lalapitan nila Arnie ang tunay niyang ama ay humarang siya. Nagkatitigas silang dalawa. Anong gagawin mo? Matapang pa rin na tanong nito. Itinapat niya ang dokumento sa dibdib nito. Itong papel na to ang magpapatunay na ako ang tunay na Villacorta. Kahit kailan, panira ka talaga! Agad na pinigilan ni Rita ang kami nitong sasampalin si Mabel. Hindi niyo na ulit masasaktan ang anak ko. Hindi na ako magugulat na hindi ka totoong anak ng tatay ko. Dahil kitang-kita naman na wala kang ni katiting na nakuha sa kanya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ngayon alam niyo na ang katotohanan. Pwede na kayo lumaya sa bahay na inari ninyo. Halina kayo. Iginiya ni Ramil ang mag-ina paakyat sa itaas ng bahay. Daddy! Tawag nila Arnie. Honey, please! Segunda naman ni Verna. Alam ko na alam mo ang totoo, Verna. Pero itinago mo sa akin iyon at hinayaang itrato ko sarili kong anak na kasambahay. Habang kayo ng anak mo ang marangyang namuhay. At hindi kita mapapatawad dahil doon. Muling sinulyapan ni Ramil sina Mabel at Rita at iginiyan tuluyang umakyat sa hagdan. Simula ng araw na iyon ay pakiramdam ni Mabel punong-puno siya ng pagmamahal. Napawi ang lahat ng lungkot
at tanong sa puso niya nang malaman ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Tuluyan nang hiniwalayan ng kanyang ama si Verna, pero hindi nito kinalimutan sila Arnie at nanatiling sinuportahan. Muli ring nagkamabutihan at nanumbalik ang pag-iibigan ng kanyang mga magulang. Doon napatunayan ni Mabel na pilit man itago at tabunan, mangingibabaw pa rin ang katotohanan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!